let's pass the mic over to Alan Sancon from Stars Photo. Hello po, congratulations Direk and the rest of the Kasatakas. Direk, yung first question ko sa'yo, tanong ko lang, kasi parang first question pa lang may pasabog na yung dalawang actress mo, di ba? Hindi natin akalain nga amin sila doon sa sexuality nila. Tanong ko lang Direk, pag may mga, sa dami ng mga pelikulang ginawa mo, mga eksena, lalo na dun sa mga love scenes, anong ginagawa mo pag may mga nakikita ka na parang nadadala na yung mga actor-actress mo dun sa eksena? Did you control them and did you allow them para mas maging maganda yung eksena? Kalata mo naman siguro yun as director, di ba? Pinababayaan ko lang, Kuya Alan. Oo, inahayaan kong maging masyadong madulas yung eksena. Inahayaan ko lang din silang mag-communicate. No? Kung madalaman, kung babae lalaki naman may plaster, hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede mangyari yun. Pero sa babae, hinahayaan ko lang sila. No? Hinahayaan ko lang mangyari. Kasi mas nakikita natin yung reactions ng mukha, body language, nuances. Mas malinaw eh. Pagka alam mo, gusto nila yung isa't isa. No? Even naman sa hetero, ganun din naman. Makikita mo naman pag ayaw ng partner niya eh. No? Nagmamadali. Pero pagka gusto niya, hindi ako nagka-cut, diretso pa rin sila. Gusto nila isa't isa. No? Nakakapag-toothbrush. Nakakapag-joke lang. Matawa si favorite actress ko si Phoebe Walker. Ganoon. Di ko kinakat kaya lang. Nahayaan ko lang sila. Kinakat ko once na meron akong nakita na hindi nagpe-perform. Meaning hindi na sila, wala na sila sa zone. Doon ko lang kinakat. Pero pag nasa zone sila, nahayaan ko talaga. Alam nila yun na nag-music pa nga ako eh. Kasi nag-enjoy ako na mapanood sila. So inahayaan ko muna sila. Hindi ako nagka-cut. Inahayaan ko lang sa edit na ako pumuputol. Thank you, Direk. Thank you po. Doon naman kay Audrey sa cases. Tanong ko lang, parang nakakatuwa kayo na napakatapang yung sabihin yung sexuality niyo in real life. Pero ang tanong ko lang, kumbaga dahil baguhan kayo dito sa industry, parang saan kayo mas nahirapan or nadalian having intimate scene with same sex or dun sa opposite sex niyo? Actually, for me, mahirap both eh. Kasi, syempre, lalo pag di mo kilala yung partner mo personally, magkakapalan talaga kayo at first. Pero, kasi there's nothing to hide naman. Like, if ever ako talaga, yun nga, since ako may pagka-GL, madali na para sa akin yung GL since meron ako mga naging past relationship na girl. So, para sa akin, nasa sayo na yun eh, kung paano mo pa-practicein and paano ka makikipag-cooperate, paano kayong dalawa mag-work during that, scene. Says naman. Ayun, kapag kasi may mga bago akong nakakahalubinong artist, lalo na kapag may bed scene about sa guy, medyo na-uncomfy ako, pero go pa din. Yeah, pag kasi ganun yung nararamdaman ko, inaano ko lang parang kinakausap ko siya. Sabi ko, okay lang ba yung ganito, ganyan. Parang inaano ko siya, chinichika ko siya ng chinichika para kapag doon na kami sa scene, okay na kami dalawa. And then kapag kasi girl naman, at yung sa amin nga ni Audrey, since, hindi ko siya first time, hindi ako first time makapartner sa girl. Meron din akong partner before si Aiko Garcia. Ayan, nag-usap din kami noon, and then, yung naging okay naman kami, pero may konting takot kasi baka mamaya mailang siya sa akin kasi alam niya ang baya ko. Yung kay Audrey naman, actually, nag-usap kami niyan, pero hindi siya sobrang, hindi siya sobrang intense. Sabi ko, inano lang namin siya, sabi ko sa kanya na, babe, gawin natin to para sa kakaganda ng movie. Ayun. Okay, thank you. Last question ko dun sa dalawang boys. Tanong ko lang kung, kasi syempre,
kapag may mga eksena kayo with your co-partner, lalo na kung babae, medyo mas sensitive yun, di ba? How do you protect your co-actress para hindi masyadong, kumbaga, madala dun sa eksena or parang maprotektahan mo dyan sa mga love scene ninyo? Si Mon muna. Ako po kasi kinakausap ko po muna yung mga kabetsit ko. Tinatanong ko po kung hanggang sa yung limitation niya, kung ano po yung mga bawal. So, doon ko po gagawin at doon po ako mag-a-adjust para hindi po ako masyadong sobrang touchy, hindi masyadong magalaw sa mga sa kahit anong part ng katawan. Ganun po. Thank you. Si Rome naman. Ako naman po, kinakausap ko din po muna yung magiging partner ko. And if ever man na mayroon akong mabiolate, nagsasorry agad ako. Then, ask ko na sa susunod na kung hanggang saan lang yung limitation niya. Yun po. Okay. Thank you. Congratulations. Takas. Great. Thank you so much, Sir Alan. It's interesting to know. Actually, sobrang naging favorite ko po yung movie na yun. Tapos nung nalaman ko na may pagkaadan yung gagawin namin movie, nagulat ako. Sabi ko, dati napapanood ko lang to. Tapos ngayon, sobrang saya ko po that time. Kasi ang ganda talaga nung adan. Nagandahan talaga ako doon. Actually, hindi ko pa siya napapanood, pero sobrang gusto ko siyang mapanood. Hindi ko alam kung saan ko siya pwedeng makita ng mga nakaraang araw kasi gusto ko talaga mapanood yun kasama yung mga friends ko din na gusto mapanood yung gawa ni Derek. Meron ako isang friend na sobrang gusto niya yung mga gawa ni Derek Roman. So yung Adan naman, gusto ko siyang mapanood. Oo. Nung mga nakaraang araw, gusto ko mapanood yun eh. Hindi ko lang alam talaga kung saan. Uy, kayo bang ataka siya? Pero para sa akin, makakabog naman yan. Kasi, grabe talaga yung eksena. Lalo na yung sa palayan. Oh my God! Yun yung pinaka kakaibang ginawa kong paghuhubad sa buong Viva Max. Grabe talaga yun. Kay Direk Roman naman, kaya naman. Talagang, lately, medyo ng tao. Natatanggap na ng tao natatanggap na ng tao. May audience na tayo. May audience na naniniwala sa mga pelikula. Siguro during 2019, hindi ganun ka pa yung tao. No, nung lumabas yung Adan, flop naman sa sinihan. Hindi kami pinapanood kasi ang taas, R18 yata kami. Flop naman sa sinihan yun. Tapos wala masyadong nanonood sa sinihan. Tapos, nung mag-pandemic, 2020, may iFlix. Nag-number 1 ang Adan sa iFlix ng March to June. Ibig sabihin, meron siyang audience, no? Hindi lang sine. So, that's why, dun ko lang nakikita na ang ganitong uri ng mga pelikula talagang pinapanood through streaming, no? Streaming. Siguro po kung big break po talaga, talagang lalaban po talaga ako dito. Kasi stepping stone din po ito eh. Kumbaga, hindi naman po natin kailangan kumarte pag nasa ganitong industry po tayo. Ako po, if bibigyan din talaga ng big break, go din po ako. Kasi kailangan mo rin, feeling ko kailangan mo rin siya pagdaanan bago makapunta sa higher level ng career mo. Yun po. Kailangan mo siyang danasin yung ganong situation or role bago mo makuha yung pinaka-top na gusto mong maging career. Yun po. Ini-embrace ko yung challenge. No? Hanggang saan naaabot yung erotica era na to sa Pilipinas. And again, na-challenge pa rin ako kasi kapag nakakakita ako ng mga bagong artist na bibinyagan or ang pangit sabihin, buhubaran. No? Pero na-challenge ako dun
na may bago akong ilo-launch na artist. No? Tulad ni Audrey and Cez, Mon and Rome. Doon ako nag-challenge na paano sila tatanggapin ng tao sa isang formula na nakita na natin. Pero mag-challenge lang ako kung paano ko siya bibihisan ulit at bibilin pa rin ng tao o mamahalin pa rin ng tao. Di ba? Yun.